10 milyong piso. Iyon ang presyo ng aking sinapupunan. Hindi ito bayad sa pag-ibig o pabuya para sa isang pangarap. Ito ay renta sa isang espasyo sa loob ng katawan ko na mag-aaruga ng isang buhay na hindi kailanman magiging akin. At sa harap ng isang lalaking ni hindi ko kilala, na may mga matang kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang opisina, iisa lang ang tanong na paulit-ulit na umuugong sa isip ko, paano ako napunta rito? Ang amoy ng ospital ay dumidikit sa damit, sa buhok, sa balat. Parang pangalawang balat na hindi matanggal-tanggal gaano man karaming beses kang maligo. Pinaghalong amoy ng lisol, dugo at pawis ng mga taong pagod ng umasa. Sa loob ng halos 2 linggo, ito na ang naging mundo ko. Ang puting pader ng public ward, ang walang tigil na tunog ng mga monitor, ang mahihinang ubo at daing sa gabi, at ang imahe ng aking ina na payapang natutulog, ang dibdib ay marahang tumataas baba, na para bang anumang sandali ay hihinto na lang ito bigla. Aortic valve replacement, Miss Santos, sabi ng doktor kaninang umaga. Ang boses niya ay kalmado pero mabigat, na parang sanay na siyang maghatid ng masamang balita. Kailangan na nating maoperahan ang nanay ninyo sa lalong madaling panahon. Araw-araw na lumilipas, pahirap ng pahirap para sa puso niya. Tumango lang ako, kahit na ang mga salita niya ay parang maliliit na punyal na tumutusok sa dibdib ko. Alam ko na iyon. Nakikita ko sa paghinga ni nanay, sa pangingitim ng kanyang mga labi, sa pagod sa kanyang mga mata sa tuwing gigising siya. Ang hindi ko alam ay kung saan kukunin ang halos 1 milyong piso para sa operasyon. 1 milyon. Para sa aming nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, ang halagang iyon ay hindi numero, isa itong pader na imposibleng akyatin. Wala ho bang ibang paraan, Dulce? Kahit anong tulong, kahit saan kami pwedeng lumapit, halos pabulong kong tanong. Umiling ang doktor, isang maliit na pag-iling na puno ng awa. Sinubukan na natin lahat ng pwedeng tulong mula sa gobyerno, sa mga foundation. Malaki pa rin ang kulang. Pasensya na, Miss Santos. Sa mundong ito, hindi himala ang nagliligtas ng buhay. Pera. Pera. Ang salitang iyon ay parang malakas na sampal. Pera na wala kami. Pera na naghihiwalay sa buhay at kamatayan ng pinakamamahal kong ina. Kaya nang may tumawag sa akin isang araw, isang babaeng may propesyonal na boses, na nagsasabing may alok para sa akin na, makakatulong sa lahat ng problema ko, wala akong ibang nagawa kundi pumayag na makipagkita. Desperado na ako. Kakapit ako kahit sa patalim. At ang patalim na iyon ay may pangalan, Felix DeMarco. Ang opisina niya ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin sa Makati. Mula sa bintana, tanaw ang buong syudad, isang dagat ng mga ilaw at gusali na sumisimbolo sa lahat ng bagay na hindi ko kayang abutin. Malamig sa loob, hindi lang dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan. Walang palamuti, walang mga litrato ng pamilya. Itim, puti at kulay abo lang ang nangingibabaw. Parang kulungan na gawa sa yaman. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa madilim na kahoy, nakasuot ng itim na suit na siguradong mas mahal pa sa kabuuang upa namin sa bahay sa loob ng 1 taon. Hindi siya tumingin sa akin nang pumasok ako. Ang atensyon niya ay nasa mga dokumentong nasa harap niya. Maupo ka, Miss Santos, sabi niya, ang boses ay diretsahan, walang emosyon. Umupo ako sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Pakiramdam ko, lumiliit ako. Ang suot kong bestida na minsan ko lang gamitin tuwing may espesyal na okasyon ay biglang parang luma at kupas na basahan. Niyakap ko ang aking bag na para bang isa itong kalasag. Ilang minuto kaming tahimik. Tanging ang marahang tunog ng fountain pen niya sa papel ang maririnig. Bawat segundo ay parang 1 oras. Ang tensyon sa silid ay halos pwede mo nang hiwain. Sa wakas, itinigil niya ang pagsusulat at itinaas ang kanyang tingin. Doon ko lang nakita ng malinaw ang kanyang mukha. Matangos ang ilong, makapal ang kilay, at may mga matang malungkot. Sa kabila ng lamig at pagiging seryoso, may lungkot sa mga mata niya. Pero nawala rin iyon agad, napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Mariel Santos. 24 years old. Nag-iisang anak na babae. May 2 nakababatang kapatid. Ang ama, isang construction worker. Ang ina, may malubhang sakit sa puso, pag-umpisa niya, binabasa ang impormasyon mula sa isang folder. Para siyang nag-ulat ng isang business proposal, hindi ng kwento ng buhay ko.
Kailangan ninyo ng pera. At ako, kailangan ko ng isang anak. Natigilan ako. Hindi ko maintindihan ang koneksyon. Hindi ko po kayo maintindihan, sir, sabi ko, nanginginig ang boses. Sumandal siya sa kanyang silya at pinag-krus ang mga braso. Simple lang ang alok ko, Miss Santos. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. 5 milyon ngayon bilang paunang bayad. Ang natitirang 5 ay ibibigay ko pagkatapos mong isilang ang anak ko. Pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. 10 milyon? Anak niya? Gusto ninyong maging surrogate mother ako. Hirap kong bigkas sa mga salita. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi eksakto. I want you to get pregnant with my child. The natural way is not an option for me. It will be through in vitro fertilization. You will carry my here for 9 months. Pagkatapos mong manganak, ibibigay mo sa akin ang bata at wala na tayong anumang ugnayan. Lalagda ka sa isang kasunduan na isusuko mo ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Para sa batas at para sa lahat, hindi ka kailanman naging parte ng buhay niya. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ko. Ang bawat salita niya ay parang suntok. Hindi lang pala ang sinapupunan ko ang inuupahan niya, binibili niya ang pagkatao ko, ang karapatan kong maging ina, ang hinaharap ko. Bakit ako? Iyon lang ang naisatinig ko. Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako? Because you fit the criteria, sagot niya, na parang pumipili lang ng produkto sa isang estante. You're healthy. Walang bisyo. Walang anumang sakit na namamana. At higit sa lahat, kailangan mo ng pera. Desperado ka. A desperate person is a reliable person. You won't back out. Ang sakit. Ang sakit ng katotohanan sa mga salita niya. Tama siya. Desperado ako. At ginagamit niya iyon laban sa akin. Paano kung ayoko, subok ko, kahit alam kong ang tanong na iyon ay isang kahibangan. Then you are free to leave, sabi niya, ikinumpas ang kamay patungo sa pinto. Bumalik ka sa ospital, sa nanay mong nag-aagaw buhay, at harapin mo ang katotohanang hindi mo siya kayang iligtas. The choice is yours, Miss Santos. A life for a life, in a manner of speaking. Buhay ng ina mo, kapalit ng 9 na buwan ng buhay mo. Tumayo ako, nanginginig ang mga tuhod. Walang luha sa mga mata ko, pero sa loob ko, bumabagyo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng hindi. Pero ang imahe ni nanay sa higaan ng ospital, ang mga salita ng doktor, ang mukha ng aking ama na pagod na sa pagkayod, at ang mga kapatid kong umaasa sa akin, lahat sila ay bumubulong ng tea. Naglakad ako palabas ng opisina niya na parang isang kaluluwang nawawala. Hindi ko na siya nilingon. Dala-dala ko ang isang calling card at ang bigat ng isang desisyong hindi ko pa kayang gawin. Sumakay ako ng jeepney pauwi. Siksikan. Maingay. Ang sigaw ng konduktor, ang usok mula sa kalsada, ang init na dumadampi sa balat ko, lahat sila ay nagsisilbing paalala ng mundong ginagalawan ko. Isang mundong malayo sa malamig at tahimik na opisina ni Felix DeMarco. Dito, ang bawat sentimo ay pinaghihirapan. Ang bawat araw ay isang laban. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pero wala akong makita. Ang isip ko ay lumilipad. 10 milyon. Sapat na iyon para sa operasyon ni nanay. Sapat na para makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko. Sapat na para magkaroon kami ng maliit na bahay, para hindi na mangupahan. Sapat na para baguhin ang lahat. Pero ano ang kapalit? Ang katawan ko. Isang bahagi ng kaluluwa ko. Ang pangarap kong balang araw ay magkaroon ng sarili kong pamilya, na buo, na nagsimula sa pagmamahal, hindi sa isang kontrata. Paano ko titingnan ang sarili ko sa salamin? Paano ko sasabihin sa sarili ko na ipinagbenta ko ang isang bagay na hindi dapat tinatapatan ng presyo? Pagdating ko sa aming maliit na apartment sa isang eskinita sa Sampaloc, naabutan ko si tatay na nagkakape sa labas, nakaupo sa isang bangkong plastik. Ang mukha niya ay puno ng guhit ng pagod at pag-aalala. "O, anak, kamusta ang lakad mo?" tanong niya. "Okay lang po, tay," pagsisinungaling ko. May inaasikaso lang po para sa tulong para kay nanay." Tumango siya, pero alam kong hindi siya naniniwala. Nakita niya ang bigat sa mga mata ko.
Huwag mong masyadong dibdibin lahat, Mariel. Makakahanap din tayo ng paraan. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Gusto kong umiyak. Gusto kong isigaw na pagod na akong maghanap ng paraan. Pagod na akong umasa sa wala. Pero ngumiti lang ako, isang pilit ng ngiti. Opo, Tay. Hindi po tayo susuko. Pumasok ako sa loob. Naabutan ko ang dalawa kong kapatid, sina Leo at Lisa, na nagsasalo sa isang platong kanin at tuyo habang gumagawa ng assignment sa sahig. Ngumiti sila nang makita ako. Ang mga ngiting iyon, ang mga pangarap nila, ay isa pang dagok sa akin. Dumiretso ako sa aming maliit na kwarto, isang espasyong nagsisilbing tulugan naming tatlong magkakapatid. Umupo ako sa gilid ng banig, sa tapat ng isang munting altar, kung saan nakalagay ang imahen ng mahal na ina. Kinuha ko ang calling card mula sa aking bag. Felix DeMarco. C. DeMarco Holdings. Ang pangalan niya ay parang sumpa. Isang sumpa na may kasamang kaligtasan. Tinitigan ko ang cellphone kong luma. Ang wallpaper, isang litrato namin ni nanay noong Pasko, pareho kaming nakangiti, malusog pa siya noon. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang lahat. Ang mukha ni nanay. Ang boses ng doktor. Ang malamig na mga mata ni Felix. Ang 10 milyong piso. Minsan lang ako nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang lahat ng pangarap ko tapos, ikaw na lang ang makakagawa ng desisyon para sa akin. Isang boses sa isip ko ang nagtanong, isang boses na parang kay Felix. Pero alam kong iyon ay ang boses ng aking sariling desperasyon. Pakiramdam ko, nasa dulo ako ng isang bangin. Sa isang panig, ang kamatayan ng aking ina at ang patuloy na paghihirap ng aking pamilya. Sa kabilang panig, ang pagbebenta ng aking sarili, ng aking kinabukasan, para sa isang buhay na hindi sa akin. Pinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa dibdib ko ay halos hindi ko na makayanan. Paano ako makakaalis sa sitwasyong ito kung hindi ko tatanggapin ang alo? Kinuha ko ang telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang tinitipa ang mga numero sa calling card. Sa bawat pindot, parang may isang bahagi sa akin na namamatay. 10 milyon para sa buhay ng ina niya, kapalit ng isang bahagi ng sa kanya. May iba pa ba siyang pagpipilian? Sa mundong ito, mayroon nga ba talagang pagpipilian ang mga tulad niya? Nagring ang telepono. 1, 2, 3. Bago pa man may sumagot, alam ko na ang isasagot ko. Alam ko na, sa sandaling iyon, pumayag na akong bilangin ang mga araw ng aking paglaya. Ang pirma sa isang piraso ng papel ay parang isang pako na tuluyang nagsara sa aking kabaong. Habang tumatama ang dulo ng ballpen sa linya kung saan nakalimbag ang pangalan ko, Mariel Santos, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Tapos na. Ibinenta ko na. Hindi lang ang aking sinapupunan, kundi isang piraso ng aking kaluluwa. Ang abogado ni Felix DeMarco, isang babaeng nasa edad 50 na may buhok na laging nakapusod at salamin na nakasabit sa dulo ng ilong, ay hindi man lang umiti. Kinuha niya ang dokumento, sinuri ito ng mabilisan at saka tumango. Everything is in order. Nasa parehong silid kami ni Felix, ang malamig at walang kaluluwang conference room katabi ng kanyang opisina. Hindi siya nagsalita habang pinipirmahan ko ang kontrata. Nakaupo lang siya sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang mga mata ay nakatuon sa akin, pinapanood ang bawat galaw ko. Ang tingin niya ay hindi nang husga, hindi rin naman naaawa. Blanko lang. Parang pinapanood niya ang isang transaksyon sa stock market. The initial 5 million has been transferred to the account you provided, sabi ng abogado, itinutulak ang isang bank certificate sa direksyon ko. Tiningnan ko ang papel. 5 milyon. Isang numero na may 6 na zero. Isang numerong magliligtas sa buhay ni nanay. Pero sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, lalo lang itong bumigat. Para akong may hawak na nagbabagang uling. Ang pera ay mainit, marumi. May mga kondisyon na kailangan mong sundin, Miss Santos, na nakasaad sa kontrata. Pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay parang isang recording. Mula ngayon, titira ka sa isang condominium unit na ipinrovide ni N.F. DeMarco. Sasailalim ka sa regular na check-up sa doktor na pinili namin. May susundin kang diet plan at bawal kang gumawa ng anumang bagay na maaaring maglagay sa peligro sa pagbubuntis.
Tumango lang ako. Wala na akong boses para sumagot. Ang bawat salita niya ay isa pang kadena na ikinakabit sa aking mga paa at kamay. May driver na maghahatid sa iyo sa kondo. Naroon na ang lahat ng kailangan mo, sabi naman ni Felix, sa wakas ay nagsalita. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ulit ang boses niya matapos ang aming unang pag-uusap. Ganoon pa rin. Malamig at diretsahan. Tumayo siya, inayos ang kanyang suit. I have meeting. Invite assistant will see you out. At ganoon lang. Umalis siya, iniwan ako sa silid kasama ng kanyang abogado at ng 5 milyong pisong parang lason sa aking bank account. Walang salamat, walang imag-iingat ka. Isa lang itong transaksyon at tapos na ang kanyang parte sa ngayon. Ang galit na naramdaman ko ay biglaan at nakakapasong. Galit sa kanyang kayamanan na kayang bumili ng lahat. Galit sa mundo sa kawalan nito ng hustisya. At higit sa lahat, galit sa sarili ko. Galit dahil hinayaan kong mangyari ito. Dahil sa huli, ako pa rin ang pumirma. Ako ang pumayag. Hindi ko na hinintay ang kanyang assistant. Mabilis akong tumayo at lumabas ng gusaling iyon, dala-dala ang bigat ng aking desisyon. Ang unang ginawa ko ay pumunta sa ospital. Sa billing section, habang ibinibigay ko ang manager's check, para sa paunang bayad ng operasyon ni nanay, ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Salamat po, ma'am, sabi ng babae sa kahera, ang ngiti niya ay abot tenga. Para sa kanya, isa lang akong anak na nagbabayad para sa magulang. Hindi niya alam na ang perang iyon ay may bahid ng aking kahihiyan. Nang masilip ko si nanay sa ward, mahimbing pa rin ang tulog niya, pero ngayon may pag-asa nang nakakabit sa bawat paghinga niya. Ang operasyon ay maisasagawa na. Mabubuhay siya. Dapat masaya ako, di ba? Dapat maginhawahan ako. Pero bakit parang lalo akong nasasakal? Habang tinititigan ko ang payapang mukha ni nanay, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa aking isipan, tama ba ito? Mabubuhay siya. Makakapag-aral ang mga kapatid ko. Pero sa anong halaga? Sa halaga ng isang apo na hindi niya makikilala? Sa halaga ng isang anak na isinuko ang sariling pangarap para sa kanila? Hindi ito kabayanihan. Ito ay pagsuko. Isang malungkot at desperadong pagsuko. Para ba talaga ito sa kanila, o para lang matigil na ang paghihirap kung makita silang nagdurusa? Hindi ko na alam ang pagkakaiba. Ang condominium unit na sinasabi ni Felix ay nasa isang magarang gusali sa Gis. Maluwag, malinis at walang kabuhay-buhay. Puti ang mga pader, kulay abo ang mga kasangkapan. Parang extension ng opisina niya. May malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Maganda pero malungkot. Isang gininto ang hawla. Sa loob ng 3 araw, hindi ako halos lumabas ng kwarto. Binuksan ko ang ref, puno ito ng mga healthy food, mga prutas, gulay, yogurt, fresh milk. May mga pagkain ding nakahanda sa freezer na initin na lang. Lahat ay planado. Lahat ay kinontrol. Hindi ko ginalaw ang mga iyon. Bumili ako ng instant noodles at diletang sardinas mula sa isang convenience store sa baba. Iyon ang kinain ko. Isang maliit na paraan ng rebelyon. Isang paraan para ipaalala sa sarili ko kung sino ako, kung saan ako nanggaling. Hindi ako isa sa kanila. Hindi ako nabibilang dito. Sa ika-4 na araw, may kumatok sa pinto. Nagulat ako. Wala naman akong inaasahang bisita. Nang buksan ko, bumungad sa akin si Felix, may dalang mga paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. Hindi ka sumasagot sa tawag, sabi niya, walang anumang pambungad. Tiningnan ko ang cellphone ko na nasa ibabaw ng lamisita. Naka-silent mode. Hindi ko narinig, matabang kong sagot. Pumasok siya sa loob, kahit hindi ko siya pinapapasok. Inilapag niya ang mga paper bag sa kitchen counter. The doctor called. You missed your first appointment yesterday. May susunod pa naman, di ba? Sagot ko, hindi makatingin sa kanya. Ang presensya niya ay nagpapabigat sa hangin. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng nainip na pagtitimpi. Mariel, this is part of the deal. You need to follow the schedule. Kailangan nating siguraduhin na malusog ka bago simulan ang proseso. Malusog ako, git ko. Hindi siya sumagot.
Sa halip, binuksan niya ang ref, nakita niya ang mga pagkaing hindi ko ginalaw. Pagkatapos, sinilip niya ang basurahan sa gilid, kung saan nakatambak ang mga empty cup ng noodles at lata ng sardinas. Isinara niya ang ref ng marahan. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mukha, isang bahid ng inis, o siguro, pagkadismaya. Ano to? Are you trying to sabotage this? Tanong niya, ang boses ay may diin. Pinag-usapan na natin to. Doon na ako sumabog. Ang galit at sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng ilang araw ay biglang kumawala. Sabotage. Ano bang tingin mo sa akin, isang investment na kailangan mong protektahan? Isang produkto na kailangang imaintain, sigaw ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Hindi ako makina, Felix. Tao ako. Nagugutom ako sa pagkain na gusto ko, hindi sa kung anong nasa listahan ng doktor mo. Natigilan siya sa pagsabog ko. Parang hindi niya inaasahan iyon. For a moment, he just stared at me, his jaw tight. I'm just concerned, sabi niya, mas mahina na ang boses. You need to be healthy. For the baby. Ang salitang e-baby ay parang sampal. Walang baby, mabilis kong sagot. Wala pa. At kahit magkaroon, hindi iyon sa akin. Di ba yun naman ang nasa kontrata? Tagapagdala lang ako. Isang vessel. Kaya bakit ka nag-aalala? As long as the product is delivered in good condition, di ba iyon lang ang mahalaga sa'yo? That's not. Huwag kang magkunwari, putol ko sa kanya. Huwag kang magpanggap na may pakialam ka sa akin. Alam nating pareho kung ano lang to, isa itong business deal. Bayad na ako. Gagawin ko ang trabaho ko. Pero huwag na huwag mong isipin na may karapatan kang diktahan ang bawat kilos ko na parang pag-aari mo ako. Hindi mo binili ang pagkatao ko, Felix. Ang sinapupunan ko lang. Ang bawat salita ay lasang apdo, pero kailangan kong ilabas. Kailangan niyang malaman na hindi ako isang manika na susunod na lang sa lahat ng gusto niya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay nagsisimula ng kumislap, pero sa loob ng unit, parang lalong dumilim. Tinalikuran ko siya, ayokong makita niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa mga mata ko. Narinig ko ang kanyang mga yabag palapit. Inasahan kong sisigawan niya ako pabalik, o sasabihin niyang nilalabag ko ang kasunduan. Pero hindi. Kumain ka na, sabi niya, ang boses ay pagod na. Inilabas niya ang pagkain mula sa mga paper bag, mainit pa. Amoy pa lang, alam mong masarap. Hindi ito galing sa listahan ng doktor. Ito yung paborito kong pagkain noong bata ako. Sinigang. Hindi ako lumingon. Mariel, pagtawag niya ulit. Please. Eat. May kung anong nagbago sa tono niya. Nawala ang lamig, ang pagiging arogante. Napalitan ito ng pagod? O baka pagsusumamo? Hindi ko alam. Siguro, isa lang itong pagbabalat kayo. Isang paraan para makuha niya ang gusto niya. Hindi pa rin ako kumibo. Narinig ko siyang bumuntong hininga ulit at pagkatapos ay ang tunog ng pagsasara ng pinto. Nang siguraduhin kong wala na siya, dahan-dahan akong lumingon. Iniwan niya ang pagkain sa mesa. Isang malaking bowl ng sinigang na baboy, may kasamang mainit na kanin. Ang asim ng amoy nito ay tila gumising sa natutulog kong sikmura. Umupo ako sa harap ng mesa. Tinitigan ko ang pagkain. Isang alok ng kapayapaan. O isang paalala lang na hawak pa rin niya ako sa leeg. Kumuha ako ng kutsara. Sumubo ako ng mainit na sabaw. Ang asim sarap nito ay kumalat sa aking dila, at kasabay ng init na dumaloy sa aking lalamunan, ay ang pagtulo ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Umiyak ako. Umiyak ako dahil sa galit. Umiyak ako dahil sa lungkot. Umiyak ako dahil sa gutom. At umiyak ako dahil sa isang simpleng mangkok ng sinigang. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakita niya ako, hindi bilang isang kontrata, kundi bilang isang taong kailangan ding kumain. O baka naman, imahinasyon ko lang ang lahat. Baka isa lang itong estratehiya. Isang pagbabalat kayo para paamuin ang isang mailap na hayop na ikinulong niya sa isang ginintuang haula. Lumipas ang mga araw na parang mga butil ng buhangin sa isang hourglass, mabagal pero hindi mapigilan. Matagumpay ang operasyon ni nanay.
Sa bawat tawag ko kay tatay, naririnig ko ang unti-unting pagbabalik ng sigla sa kanyang boses. Sabi niya, namumula na raw ulit ang mga pisngi ni nanay. Nakakakain na ng maayos. Nakakangiti na ulit. At sa bawat magandang balita, may isang maliit na bahagi sa puso kong nagagala, habang may isa namang bahagi na lalong nasasaktan. Ang kaligayahan nila ay may presyo, at ako ang nagbabayad noon, araw-araw, sa bawat paggising ko sa ginintuang haulang ito. Naging masunurin na ako. Sumusunod na ako sa schedule ng check-up. Kinakain ko na ang mga pagkaing inihahanda para sa akin. Umiinom ako ng mga bitamina. Ginagawa ko ang lahat ng sinasabi sa kontrata, hindi dahil gusto ko, kundi dahil ito ang kailangan. Para matapos na. Si Felix, sa kabilang banda, ay naging isang anino sa aking buhay. Hindi na siya basta-basta sumusulpot sa unit ko. Sa halip, araw-araw, eksaktong 12:00 ng tanghali at 6:00 ng gabi, may kakatok sa pinto. Isang delivery man na may dalang pagkain. Hindi na ito yung mga healthy meals na nasa ref, ito ay mga pagkain mula sa iba't ibang restaurant. Minsan, kare-kare. Minsan, crispy pata. Minsan, simpleng adobo lang. Walang card, walang mensahe. Pagkain lang. At tuwing gabi, bago ako matulog, tumutunog ang telepono ko. Isang beses lang. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Did you eat? Iyon lang. 4 na salita. Hindi ko iyon nire-replyan. Pero alam ko, mula sa kanya iyon. Ang paraan niya ng pag-check nang hindi nagiging intrisubo. Isang paraan para ipaalala sa akin na kahit hindi ko siya nakikita, nakabantay pa rin siya. Ang galit ko sa kanya ay hindi nawala. Nariyan pa rin, natutulog sa ilalim ng aking dibdib. Pero may kung anong nagsisimulang sumibol sa tabi nito, isang damdaming hindi ko mapangalanan. Inis? Siguro. Pagkalito. At ang pinakakinatatakutan ko sa lahat, isang maliit na kislap ng kilig. Isang hapon, pagkatapos ng isa sa mga check-up ko sa isang mamahaling klinika, sinabi sa akin ng doktor na kailangan ko ng karagdagang blood tests. Habang naghihintay ako sa resulta, nakaupo ako sa isang komportableng sofa sa waiting lounge. Doon, aksidente kong narinig ang usapan ng 2 nurse sa reception. Nakita mo ba si Sir Felix kanina? Ang aga niya, no, sabi ng isa. Nga. Dito pa niya hinintay matapos yung procedure ni Ma'am Mariel. Ayaw pumasok sa loob pero ayaw din namang umalis. Halos 2 oras siyang nakatayo lang dyan sa may hallway, sagot ng pangalawa. Natigilan ako. Si Felix nandito. Hinintay niya ako. Bakit? Bahagi ba iyon ng kontrata? Wala naman akong matandaang nakasulat doon na kailangan niyang maging personal na bantay ko. Nang lumabas ako ng klinika, wala siya. Inisip kong baka imahinasyon ko lang ang lahat. Baka maling Felix ang pinag-uusapan nila. Pero nang gabing iyon, kasabay ng karaniwang text message na, "Did you aat?" may isa pang sumunod. The doctor said all your tests are clear. Everything is fine. Kinilabutan ako. Alam niya. Ibig sabihin, siya nga yung naghihintay kanina. Kinakausap niya ang mga doktor ko sa likod ko. Bakit niya kailangan gawin iyon? Hindi ba sapat na bayad na ako at susunod naman ako sa utos? Ang pag-aalala niya, kung pag-aalala nga ba ang tawag doon, ay nakakairita. At nakakalito. At, sa isang paraan na ayaw kong aminin, nakakagulo ng puso. Ang kaguluhang iyon ay lalong lumala 1 linggo pagkatapos. Araw ng fiesta sa amin sa Sampalo. Dati, ito ang isa sa mga pinakamasaya kong araw sa taon. Ang amoy ng mga pagkaing niluluto sa bawat bahay, ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye, ang parada, ang mga banderitas. Pero ngayon, nakakulong ako sa tahimik na kondo unit ko, tinitingnan ang buhay na syudad sa ibaba na parang isang pelikula. Biglang tumunog ang intercom. Ma'am Mariel, may bisita po kayo sa baba. In, DeMarco, sabi ng guard. Napakunot ang noo ko. Ano na naman ang kailangan niya? Pabuksan na lang po, walang gana kong sagot. Ilang sandali pa, may kumatok na sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Felix, suot ang isang simpleng gray na polo shirt at maong, malayo sa karaniwan niyang business suit. May dala siyang malaking bayong.
Yung tunay na bayong nagawa sa dahon ng niyog. Ano yan? Tanong ko, nakataas ang isang kilay. Naisip ko, baka namin mismo na to, sabi niya, iniabot sa akin ang bayong. Nag-aalangan ko itong kinuha. Mabigat. Sumilip ako sa loob. Lech flan. Ube halaya. Biko. Puto. Lahat ng paborito kong kakanin tuwing fiesta. Saan mo nakuha to? Hindi ko mapigilang itanong. May kilala akong gumagawa. Sabi nila, masarap daw, sagot niya, umiiwas ng tingin. I also brought something for your family. May inabot siyang isa pang malaking paper bag, lechon. I had it delivered to your house an hour ago. Sinabi ko, galing sa isang foundation. Your father was very happy. Doon ako natulala. Ang lechon. Ang simbolo ng bawat selebrasyon sa pamilyang Pilipino. Isang bagay na bihira naming matikman. Ipinadala niya sa pamilya ko. At ginawa niya iyon nang hindi ipinapaalam na galing sa kanya. Bakit mo ginagawa to? Nanginginig ang boses ko. Ang galit ko ay biglang napalitan ng isang malaking tandang pananong. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, parang nakita ko ang totoong Felix De Marco sa likod ng malamig na maskara. Maihiya sa kanyang mga mata. At pag-aalala. I know this is hard for you, Mariel, mahina niyang sabi. Alam kong kinasusuklaman mo ako. And you have every right to pero. I just want to make it a little less difficult. Kahit sa maliliit na paraan lang. Hindi ako nakasagot. Pumasok siya, at sa unang pagkakataon, ako ang nag-alok sa kanya na maupo. Umupo siya sa sofa, at umupo ako sa kabilang dulo, pinapanatili ang distansya. Ang bayong ay nasa pagitan namin, parang isang pader na gawa sa matatamis na kakanin. Kamusta ang nanay mo? Tanong niya. Nagulat ako. Tinanong niya si nanay. Mabuti na siya. Nakalabas na ng ospital noong isang araw. Nagpapalakas na lang sa bahay. Tumango siya. That's good to hear. Katahimikan. Isang katahimikang hindi na kasing bigat ng dati. Medyo comfortable. Alam mo, pagbasag ko sa katahimikan, noong bata ako, paborito ko ang fiesta. Sasama ako kay tatay para manood ng parada. Tapos, pag-uwi, mag-aabang ako sa lola ko na bigyan ako ng isang hiwa ng leche flan. Yung parteng pinaka-caramelized. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Felix. Isang totoong ngiti. Ako naman, I hated fiestas. Masyadong maingay. Masyadong maraming tao. My mother would force me to socialize with her friends' children. Natawa ako ng bahagya. Magkaiba pala tayo. Magkaiba talaga, sabi niya, tumingin sa akin. Ang mga mata niya, hindi na kasing lamig ng dati. May kung anong init doon. Isang kislap na hindi ko pa nakikita noon. At sa sandaling iyon, habang nagkatinginan kami sa ibabaw ng isang bayong ng mga kakanin, sa gitna ng isang malungkot na kondo unit sa araw ng fiesta, naramdaman ko iyon. Hindi ito pag-ibig. Hindi pa. Hindi rin ito simpleng pagkagusto. Ito ay isang pagyanig. Isang maliit na lindol sa puso kong matagal ng manhid. Isang biglaang pagtibok na nakakabingi at nakakakaba. Ang tawag doon ay kilig. Isang uri ng kilig na mapanganib dahil kasama nito ang takot. Takot dahil ang lalaking nagpapatibok ng puso ko ay siya ring lalaking bumili ng isang piraso ng aking pagkatao. Takot dahil nagsisimula akong makakita ng kabutihan sa isang taong dapat kong kamuhian. Takot dahil ang kaguluhan sa puso ko ay nagsisimula ng magkaroon ng pangalan. At ang pangalang iyon ay Felix. Iniiwas ko ang aking tingin. Tumayo ako at nagpunta sa kusina. Gusto mo ng kape? Tanong ko para lang may masabi. Sige, sagot niya. Habang nagtitimpla ako ng kape, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Hindi siya nagsalita, pero alam kong nakatayo lang siya roon, pinapanood ako. Ang init mula sa kanyang katawan ay tila tumatago sa aking likod. Humarap ako para ibigay ang kape, at doon nagtama ang aming mga mundo sa isang espasyong napakaliit. Hindi ko inaasahan na ganoon siya kalapit. Ang dibdib ko ay halos dumampi na sa kanyang braso. Amoy na amoy ko ang banayad niyang pabango, isang mamahaling amoy na maihalong sabon at kape. Nang iangat ko ang tasa,
nagdikit ang aming mga daliri sa ibabaw ng mainit na porselana. Isang kuryenteng hindi ko inaasahan ang dumaloy mula sa dulo ng aking daliri, umakyat sa aking braso, at kumalat sa buo kong katawan. Napakabilis, pero napakalakas. Napabitaw ako sa pagkabigla at ang tasa ng kape ay tumapon, ang mainit na likido ay bumuhos sa kanyang kamay at sa sahig. Aray! Ang mahinang daing ni Felix ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng kusina. Para akong naparalisa, nakatitig sa namumulang balat sa likod ng kanyang palad, kung saan tumama ang pinakamainit na bahagi ng kape. Ang sahig ay nabahira ng maitim na likido, at ang amoy ng natapong kape ay humalo sa hangin. Naku, sorry. Sorry talaga. Nataranta ako. Binitiwan ko ang basag na tasa sa lababo at walang isip na hinawakan ang kanyang kamay. Mainit ba masyado? Hala, anong gagawin ko? Ang pag-aalala sa boses ko ay totoo, hindi peke. Sa isang iglap, nawala ang lahat, ang kontrata, ang pera, ang galit. Ang nakikita ko lang ay ang lalaking nasaktan dahil sa katangahan ko. Okay lang. It's nothing, sabi ni Felix, pero baka sa mukha niya ang sakit. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, pero mas lalo ko itong hinigpitan. Hindi pwedeng okay lang. Halika. Hinila ko siya papunta sa lababo at binuksan ang gripo, hinahayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang kamay. Nanatili siyang tahimik, hinahayaan lang ako. Nakatayo kami ng magkalapit, ang balikat ko ay sumasagi sa kanyang tagiliran. Ang tubig ay tumatalsik sa aming mga damit. Habang hawak ko ang kanyang kamay sa ilalim ng umaagos na tubig, doon ko lang napansin ang mga detalye. Ang kamay niya ay malaki at malakas, pero ang balat ay makinis. May isang maliit na peklat sa kanyang hinlalaki. Ang mga kuko niya ay malinis at maayos ang gupit. Ito ang kamay na pumirma sa kontratang nagbago ng buhay ko. At ngayon, ito ang kamay na ginagamot ko. Masakit pa ba? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Hindi siya sumagot agad. Inangat niya ang kanyang tingin mula sa aming mga kamay patungo sa aking mukha. Ang mga mata niya, na dati parang malamig na bato, ay may kung anong lalim ngayon. Tila may nakikita siyang iba sa akin, hindi lang ang babaeng binayaran niya. Medyo pag-amin niya. Pero mas nag-aalala ako sa'yo. Nanginginig ka. Doon ko lang napansin. Nanginginig nga ako. Hindi dahil sa takot na baka magalit siya, kundi dahil sa isang emosyong hindi ko maintindihan. Ang lapit namin sa isa't isa, ang init ng kanyang hininga na tumatama sa aking noo, ang paraan ng pagtingin niya sa akin, lahat ay nagdudulot ng isang kakaibang kaba sa dibdib ko. Pinatay ko ang gripo. Kumuha ako ng malinis na pamunas at dahan-dahang pinunasan ang kanyang kamay, iniingatan ang namumulang bahagi. Ang bawat dampi ng tela sa kanyang balat ay parang may kasamang kuryente. May first aid kit ka ba dito? Tanong niya, binabasag ang katahimikan. Meron yata. Nasa banyo, sagot ko. Upo ka muna. Ako na ang kukuha. Pinaupo ko siya sa silya sa may mesa at nagmamadali akong pumasok sa banyo. Halos ibinagsak ko ang lahat ng laman ng medicine cabinet bago ko nahanap ang isang maliit na puting kahon. Kumuha ako ng burn ointment at gauze. Pagbalik ko sa kusina, nakaupo lang siya, tahimik na nakatingin sa kanyang kamay. Lumuhod ako sa harapan niya para maging kapantay ko ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Pasensya na talaga, sabi ko ulit habang maingat na nilalagyan ng ointment ang kanyang bala. Hindi ko sinasadya. Alam ko, sagot niya ng mahina. Aksidente lang yun, Mariel. Ang pagbigkas niya sa pangalan ko, na walang halong formalidad o lamig, ay nagpadala ng kakaibang kilabot sa aking bato. Tumingala ako at nagtama ulit ang aming mga mata. Sa ganitong kalapitan, nakikita ko ang maliliit na guhit sa gilid ng kanyang mga mata, ang bahagyang pag-alo ng kanyang buhok, ang paraan ng paggalaw ng kanyang labi kapag nagsasalita. Masyado siyang gwapo. At ang realisasyong iyon ay nakakatakot. Why are you so scared of me? Bigla niyang tanong. Nag-iwas ako ng tingin, itinuon ang atensyon sa paglalagay ng benda. Hindi ako takot sa'yo. You are, git niya. Every time I'm here, you build a wall around you. Para kang isang pusang handang mangalmot anumang oras. Pero kanina noong natapunan mo ako, nawala yung pader. Nakita ko yung totoong ikaw. Ano bang alam mo sa totoong ako?
pabulong kong sagot, maihalong hinanakit. Ang alam mo lang ay yung nakasulat sa folder na binasa mo sa opisina mo. You know nothing about me. Then tell me, sabi niya, ang boses ay seryoso. Tell me something that's not in the folder. Tinapos ko ang pagbebenda sa kanyang kamay. Tumayo ako, lumayo ng kaunti para makahinga. Ang hangin sa pagitan namin ay masyadong siksik, masyadong puno ng mga non-sinasabi. Para saan pa, sabi ko. Hindi naman to kasama sa kontrata. Ang kailangan mo lang malaman ay kung malusog ako o hindi. Kung kaya kong dalhin ang anak mo. The rest is irrelevant. Tumayo rin siya. Ang tangkad niya ay tila nagpaliit sa espasyo ng kusina. Is it really irrelevant to you, Mariel? O sinasabi mo lang yan para kumbinsihin ang sarili mo? Humarap ako sa kanya, ang dibdib ko ay puno ng nag-umpugang emosyon. Galit, takot, pagkalito at ang munting kilig na ayaw kong aminin. Ano bang gusto mong mangyari, Felix? Na maging magkaibigan tayo? Na maging komportable tayo sa isa't isa habang ginagawa natin tong kabaliwan na to? Hindi pwede. Kailangan malinaw ang lahat. Isa itong transaksyon. Iyon lang. At paano kung ayoko, hamon niya? Paano kung gusto kong malaman kung sino ang babaeng nagdadala ng pag-asa para sa akin? Natigilan ako. Pag-asa. Ganoon ang tingin niya sa magiging anak namin. Hindi lang isang tagapagmana, kundi pag-asa. Wala kang mapapala, sabi ko, kahit ang sarili kong puso ay kinokontra ang mga salita ko. Masasaktan ka lang. Isang mahabang sandali siyang nakatitig sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango, na para bang may isang bagay siyang naunawaan. Kinuha niya ang kanyang susi sa mesa. I should go, sabi niya. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago niya ito buksan, lumingon siya. Thank you for the coffee. And for treating this by hand. Pagkatapos ay umalis na siya, iniwan ako sa isang kusinang amoy kape at puno ng kaguluhan. Napasandal ako sa pader, ang mga tuhod ko ay nanghihina. Tiningnan ko ang mesang may bayong ng mga kakanin, ang sahig na may mansa ng kape, at ang basag na tasa sa lababo. Lahat ay ebidensya ng nangyari. Ang galit ko sa kanya ay ang tanging kalasag ko. Ito ang nagpapanatili sa aking buo, ang nagpapaalala sa akin ng mga linya na hindi dapat tawirin. Pero sa loob lang ng isang hapon, sa pamamagitan ng isang bayong ng kakanin at isang tasang natapong kape, gumuho ang lahat ng depensang itinayo ko. Ipinakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi ko inaasahan, isang bahaging marunong mag-alala, marunong magpakumbaba. At ako naman, ipinakita ko ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang itinatago, ang kakayahang mag-alala para sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang puso ko ay kumakabog pa rin ng mabilis. Hindi na ito dahil sa galit. Hindi na rin dahil sa takot. Ito ay isang kaguluhan. Isang magulo, nakakatakot, at hindi maipaliwanag na pagtibok para sa lalaking sumisira at bumubuo sa akin ng sabay. Ang kontrata ay malinaw. Pero ang puso ko, kailanman ay hindi naging ganito kagulo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng insidente sa kusina ay naging isang mahabang ehersisyo ng pag-iwas. Nagbago ang lahat, pero kasabay nito, walang nagbago. Araw-araw, dumarating pa rin ang pagkain, pero ngayon, kasama na nito ang isang maliit na post-it note na nakadikit sa takip. Kumain ka. Huwag matigas ang ulo. Tea or this. It's good for the heart, sabi ng lola ko. Sorry kung maanghang. Sabihin mo lang kung ayaw mo. Mga simpleng mensahe. Walang pangalan. Pero ang sulat kamay ay pamilyar na sa akin. Ito ang parehong sulat kamay na nakita ko sa kontratang pumariwara sa akin. Pero ngayon, sa halip na magdulot ng galit, nagdudulot ito ng isang kakaibang init sa dibdib ko. Hindi ko pa rin siya nire-replyan. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang dating malinaw na linya sa pagitan namin ay naging malabo at natatakot akong humakbang. Ang condo unit ay hindi na parang isang kulungan. Mas mukha na itong isang waiting room. Isang lugar kung saan naghihintay ako ng isang bagay na hindi ko alam kung ano. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, sa malamig na opisina ni Felix, ang katahimikan ay may ibang kahulugan. Hindi na ito kapayapaan, isa na itong kaguluhan.
Hindi niya maalis sa isip niya si Mariel. Ang imahe ng kanyang mga mata na puno ng pag-aalala habang ginagamot ang kanyang kamay. Ang panginginig ng mga daliri nito. Ang tapang sa boses nito nang ipagtanggol nito ang sarili. Ang dating isang simpleng key asset sa isang business plan ay nagkaroon ng mukha, ng boses, at ng isang presensyang bumabagabag sa kanya kahit sa kanyang pagtulog. Tiningnan niya ang kanyang kamay na may benda pa rin. Isang paalala. Isang koneksyon. Dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan, kinuha niya ulit ang folder na may pangalang Mariel Santos. Binuklat niya ito. Ang mga detalye ay simple at direkta. Pero ngayon parang may kulang. Pangalan ng ama, Roberto Santos. Trabaho, construction worker. Pangalan ng ina, Elvira Santos. Trabaho, housewife. Roberto Santos. Mang Berto. Biglang may kumislap sa kanyang alaala. Isang pangalang matagal na niyang hindi naririnig. Mang Berto. Ang pinagkakatiwalaang foreman ng kanyang yumaong ama. Isang mabait at masipag na tao na laging nakangiti at may dalang pasalubong na chicharon mula sa probinsya sa tuwing bibisita ito sa kanilang bahay noon. Posible kaya? Napakaraming Roberto Santos sa mundo. Pero ang pakiramdam niya ay hindi siya mapakali. May kung anong nagtutulak sa kanya na alamin. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking aparador na gawa sa nara sa gilid ng kanyang opisina. Ito ang mga naiwang gamit ng kanyang ama. Bibihira niya itong buksan. Masyadong maraming alaala. Binuksan niya ang aparador. Amoy ng lumang papel at kahoy ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakatambak ang mga lumang photo album. Kumuha siya ng isa, ang may nakasulat na Di Marco Corp. Christmas Party 1978. Masyadong luma. Kumuha siya ng isa pa. Family and Employees Day 2012. Binuklat niya ang mga pahina. Mga pamilyar na mukha ng mga empleyado, mga ngiting naka-freeze sa oras. At sa isang pahina, nakita niya ito. Isang group picture. Nakatayo sa likod ang kanyang ama, nakangiti, katabi ang isang lalaking payat pero matipuno. Si Mang Berto. At sa tabi ni Mang Berto, ang asawa nitong si Aling Elvira. At sa pagitan nilang dalawa, isang batang babae. Isang teenager na may mahabang buhok, suot ang isang simpleng bestida, at may suot na tsinelas. Medyo awkward ang kanyang tayo, nahihiya sa harap ng kamera. Pero ang mga mata niya, hindi maaaring magkamali si Felix. Ang mga matang iyon. Malaki, malungkot, pero puno ng isang kislap na parang bituin. Iyon ang mga mata ni Mariel. Napaupo si Felix sa kanyang silya, hawak ang album. Humigpit ang paghinga niya. Ang lahat ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Isang maingay na Christmas party sa kanilang malaking hardin. Siya, isang binatang nasa early 20s, bagong graduate mula sa isang universidad sa Amerika, ay nainip. Ang lahat ng tao ay plastic. Ang mga ngiti, peke. Ang mga pag-uusap tungkol sa pera at negosyo. Gusto na niyang umalis, pero pinigilan siya ng kanyang ina. Felix, stay. You need to network. At sa gitna ng pagkainip, nakita niya ito. Sa kabilang dulo ng hardin, malapit sa buffet table, nakatayo ang isang dalagita. Hindi ito nakikipag-usap kahit kanino. Tahimik lang itong kumukuha ng pagkain, ang mga mata ay laging nakayuko. Pero nang minsang mag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata mula sa malayo, parang huminto ang lahat. May kung anong kumurot sa puso niya. Isang paghanga. Isang biglaang pagnanais na makilala ito. Sino siya? Anak ng sino? Simple lang ang ayos nito, pero sa paningin niya, nangingibabaw ito sa lahat ng babaeng naroroon na suot ang mga mamahaling damit at alahas. Akmang lalapitan na niya ito, pero biglang may humila sa kanyang braso. Ang kanyang ina. Felix, halika. I want you to meet Senator's daughter. At hinila na siya palayo. Hindi na niya ito nakita ulit ng gabing iyon. Tinanong niya ang assistant ng kanyang ama kinabukasan, pero ang sabi lang, baka anak ni Berto, yung foreman. Hindi niya nakuha ang pangalan. Sa paglipas ng mga taon, ang alaala ay naging isang malabong panaginip, ang mukha ng isang babaeng hindi niya nakilala,
isang key what if na nananatili sa isang sulok ng kanyang isipan. Hanggang ngayon. Siya pala. Ang babaeng iyon ay si Mariel. Ang babaeng binigyan niya ng isang malamig at kalkuladong alok. Ang babaeng pinirma niya sa isang kontratang halos walang puso. Isang matinding gulat ang bumalot sa kanya na sinundan ng isang alon ng pagsisisi at kahihiyan. Kaya pala may kung anong nag-iba sa kanya nang makita niya ang litrato ni Mariel sa folder ng mga kandidato. Itinanggi niya ito sa sarili, sinabing dahil lang ito sa desperasyon na nakikita niya sa mga mata nito. Pero ang totoo, ang kanyang subconscious ay nakilala na ito bago pa man aminin ng kanyang isip. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at ang photo album. Kailangan niyang makita si Mariel. Ngayon din. Nang marinig ko ang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto, kinabahan ako. Hindi iyon ang karaniwang katok ng delivery man. Masyadong apurado. Masyadong malakas. Sumilip ako sa peephole. Si Felix. Ang itsura niya ay balisa. Ang buhok ay medyo magulo at ang kanyang polo ay hindi maayos ang pagkakapasok sa pantalon. Malayo sa perpektong imahe na lagi niyang ipinapakita. Binuksan ko ang pinto. Felix? Anong problema? May nangyari ba? Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa loob, ang mga mata ay nakatuon sa akin, tila sinusuri ang bawat detalye ng aking mukha. May dala siyang isang malaking photo album. Ang tatay mo si Roberto Santos, si Mang Berto, tama, tanong niya, nautal. Tumango ako, lalong naguluhan. Opo. Bakit? Kilala mo siya? Sa halip na sumagot, binuklat niya ang album sa isang partikular na pahina at itinuro ito sa akin. Ikaw to, di ba? Tumingin ako sa litrato. Isang kupas na larawan mula sa isang Christmas party maraming taon na ang nakalipas. At nandoon ako, isang payat at kiming teenager sa gitna ng aking mga magulang. Naalala ko ang gabing iyon. Iyon ang unang beses na nakatapak ako sa mansyon ng mga Demarco. Hiyang-hiya ako sa aking suot, sa aking itsura. Ako yan, sagot ko. Paano mo? Naaalala mo ba ang gabing yan, Mariel? Tanong niya, ang boses ay puno ng isang emosyong hindi ko mapangalanan. Sinubukan kong alalahanin. Ang mga ilaw. Ang malakas na tugtog. Ang maraming pagkain. At, naaalala ko may nakita akong isang lalaki. Anak daw ng amo ni tatay. Bagong dating galing Amerika. Napatingin ako sa kanya. Ikaw yun. Tumango si Felix, ang mga mata ay hindi inaalis sa akin. Nakita kita ng gabing iyon. Mula sa malayo. Lalapitan sana kita. Pero ano? Pero hindi nangyari, sabi niya, isang bakas ng panghihinayang sa kanyang boses. Hinila ako ng nanay ko. At hindi na kita nakita ulit. For years, I remembered your face, but never knew your name. You were just a memory. Napatakip ako sa aking bibig. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. So, all this time, hindi ko matuloy ang sasabihin ko. All this time, I was lying to myself, pag-amin niya. Nang makita ko ang pangalan at litrato mo sa listahan, sinabi ko sa sarili ko na perpekto ka para sa plano dahil kailangan mo ng pera. Pero ang totoo, Mariel, I think I recognized you. Hindi ko lang matanggap. Paano ko tatanggapin na ang babaeng hinanap ko sa aking alaala ay ang parehong babae na gagawan ko ng ganito? Ang bigat ng kanyang mga salita ay dumagan sa akin. Ang lahat ng ginawa niya, ang pag-aalala, ang paghihintay sa klinika, ang pagpapadala ng pagkain, ang pagdadala ng kakanin, ang pagpapadala ng lechon sa pamilya ko, hindi iyon dahil sa kontrata. Hindi iyon dahil sa awa. Ito ay dahil sa isang lihim. Isang lihim ng nakaraan na pareho naming hindi alam na nag-uugnay sa amin. Felix T. Iyon lang ang nasabi ko. Ang pangalan niya ay parang bago sa aking pandinig. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Na parang natatakot na baka tumakbo ako palayo. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kamay na may benda, at marahang hinaplos ang aking pisngi. Ang kanyang dampi ay mainit at magaspang pero puno ng pag-iingat.
I'm sorry, Mariel, sabi niya, ang boses ay basag. I'm so sorry for everything. For the coldness. For the contract. Kung alam ko lang na ikaw yan. Hindi ko napigilan ang mga luha. Tumulo sila ng sunod-sunod. Pero hindi ito luha ng lungkot o galit. Ito ay luha ng gulat, ng pagkalito, at ng isang maliit na binhi ng pag-asa na biglang sumibol sa tigang kong puso. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay hindi na ang malamig na sihi na nag-alok sa akin ng pera. Siya si Felix. Ang binatang nakita ko sa isang Christmas party. Ang lalaking may lihim na paghanga sa akin. Ang lalaking, sa kabila ng lahat, ay nag-aalala para sa akin. Ang kontratang minsan kong sinumpa ay biglang naging isang tadhana. Isang baluktot at masakit na tadhana, pero tadhana pa rin. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko alam kung dapat ko ba itong katakutan o pag-asahan. Ang kanyang daliri sa aking pisngi ay parang isang angkla sa gitna ng isang naggangalit na bagyo sa loob ko. Ang mga luha ko ay patuloy sa pag-agos, bawat patak ay naghugas sa galit at pait, at ang naiiwan ay isang nakakalunod na pagkalito. Nakatitig lang ako sa kanya, sinusubukang hanapin sa kanyang mga mata ang lalaking kinamuhian ko, ang malamig, aroganteng tiyi na tumingin sa akin na parang isang numero sa isang ledger. Pero wala na siya. Ang nasa harap ko ngayon ay si Felix, ang kanyang mukha ay hubad sa lahat ng pagkukunwari, ang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang damdaming mas malalim pa roon. Kung alam ko lang na ikaw yan. Ang mga salita niya ay umalingaw sa silid, isang panaghoy para sa isang nakaraang hindi na maibabalik. Umiling ako, hindi dahil hindi ako naniniwala, kundi dahil hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi mo kasalanan, mahina kong sabi, kahit hindi ko alam kung sino ang pinapatawad ko, siya ba, o ang sarili ko. Ako ang pumirma. Pumirma ka dahil wala kang pagpipilian, mariin niyang sabi, ang kanyang hinlalaki ay marahang pinupunasan ang mga luha sa aking pisngi. I used your desperation against you. Iyon ang kasalanan ko, Mariel. Ginamit ko ang problema mo para sa sarili kong kapakanan. At hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko para doon. Ang kanyang pag-amin ay mas matalas pa sa anumang insultong natanggap ko. Ang makita siyang ganito, vulnerable at nagsisisi, ay mas nakakagulo ng puso kaysa sa kanyang dating kalamigan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang pagkawala ng kanyang dampi ay nag-iwan ng lamig sa aking balat. Naglakad siya papunta sa mesa kung saan nakapatong ang kontratang minsan na naming pinirmahan na laging nakatago sa isang drawer para sa mga legal na kopya. Kinuha niya ito. Ano nang gagawin mo? Tanong ko, kinakabahan. Humarap siya sa akin, hawak ang mga papel na iyon na parang isang bagay na marumi. This was a mistake, sabi niya. This whole arrangement was a mistake. At sa harap ko, dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay nakakabingi sa katahimikan. Pinunit niya ito ulit at ulit hanggang sa ang mga piraso ay naging maliliit na konfeti ng mga salita at pangako na wala ng bisa. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig, isang puting bunto ng aming maling simula. Tapos na yan, sabi niya, ang boses ay matatag. Wala ng kontrata. Wala ng bayad. Wala ng obligasyon. Napatitig ako sa mga punit na papel sa sahig, pagkatapos ay sa kanya. Ang isip ko ay hindi makasunod. Pero. Yung pera. Ang nanay ko. Ang natitirang 5 milyon ni. The money is yours, mabilis niyang sagot. Isipin mo na lang na bayad pinsala iyon para sa lahat ng sakit ng ulo na idinulot ko sa'yo. O mas mabuti, isipin mo na lang na tulong iyon mula sa isang matandang kaibigan ng pamilya ninyo. My father respected your father. He would have wanted to help. Ang isip ko ay umiikot. Kung wala ng kontrata, ano na to? Ano na kami? Malaya na ba ako? So ano nang ibig sabihin nito? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Pwede na akong umuwi. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Kung iyon ang gusto mo, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Huminga siya ng malalim na parang nag-ipon ng lakas ng loob. Pero hindi iyon ang gusto ko, Mariel. Ang gusto ko ay magsimula ulit. Lumapit siya ulit sa akin, pero ngayon ay may distansya sa pagitan namin, isang espasyo ng respeto. Gusto kong magsimula ulit.
Hindi bilang Felix DeMarco ang CEO at si Mariel Santos ang surrogate. Kundi bilang si Felix at si Mariel. Gusto kitang ligawan sa tamang paraan. Gusto kong dalhin ka sa mga date. Gusto kong makilala ang pamilya mo ng maayos. Gusto kong marinig ang mga pangarap mo, ang mga kinatatakutan mo. Gusto kong malaman kung ano ang nagpapangiti sa'yo, at kung ano ang nagpapaiyak sa'yo. Gusto kong malaman ang lahat. Ang bawat salita niya ay isang pangako. Isang pangako ng pag-ibig na tila hinugot mula sa isang panaginip. Napakaganda para maging totoo. At doon pumasok ang takot. Paano kung isa lang tong paraan para masigurado mong hindi ako aatrasa sa pagbubuntis? Mahina kong tanong, binibigkas ang pinakamatinding takot sa puso ko. Ang proseso magsisimula na sa susunod na linggo. Hindi siya nagulat sa tanong ko. Sa halip, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. I deserve that question. Pero maniwala ka sa akin, Mariel, yung tungkol sa bata we can forget about it. Forget about it, halos pasigaw kong sabi. Felix, iyon ang dahilan kung bakit ka pumasok dito. Ang magkaroon ng tagapagmana. Ang pag-asa mo. Nagbago na, sabi niya. Noong una, isang tagapagmana lang ang habol ko. Isang paraan para matigil na ang pamimilit ng nanay ko. Pero ngayon, I realized I don't just want an heir. I want a family. At hindi mo mabubuo ang isang pamilya sa isang kontrata. Binubuo ito sa pagmamahal. Tumingin siya sa aking mga mata. At gusto kong subukang buuin iyon kasama ka. Ang puso ko. Pakiramdam ko ay sasabog ito. Ang kilig ay nandyan, nag-uumapaw at nakakakilig. Pero ang pag-asa ay may kasamang anino ng duda. Masyadong mabilis. Masyadong perpekto. Hindi ko alam, Felix, pag-amin ko, yumuyo ko. Naguguluhan ako. Kailangan ko ng oras. Tumango siya agad, walang pag-aalinlangan. Take all the time you need. Hindi kita pipilitin. Pero sana pag-isipan mo. Hindi na ako babalik dito hanggat hindi mo ako tinatawagan. Nasa iyo ang desisyon. Iniwan niya ang kanyang numero sa isang maliit na papel sa mesa. Kapag handa ka nang magsimula ulit, tawagan mo ako. Kung hindi, maiintindihan ko. At sa pangalawang pagkakataon, umalis siya. Pero ngayon, ang iniwan niya ay hindi na kaguluhan, kundi isang pagpipilian. Isang tunay na pagpipilian. Sa sumunod na 2 araw, para akong multo sa loob ng kondo unit. Tinitingnan ko ang mga punit na papel ng kontrata na hindi ko pa rin nililinis mula sa sahig. Tinitingnan ko ang papel kung saan nakasulat ang numero niya. Totoo ba ang lahat ng ito? O isang panaginip lang nagigisingin ako ng malamig na katotohanan? Ang pera ay nasa bangko na. Ligtas na si nanay. Pwede na akong umalis, bumalik sa dati kong buhay at kalimutan ang lahat. Pero kaya ko ba? Kaya ko bang kalimutan ang paraan ng pagtingin niya sa akin? Ang haplos ng kanyang kamay? Ang pangako sa kanyang boses? Sa 3 araw, hindi ko na natiis. Kinuha ko ang telepono at tinawagan siya. Hello, sagot niya agad, na para bang hinihintay niya talaga ang tawag ko. Felix, sabi ko, nanginginig ang boses. Ako to, si Mariel. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya, isang tunog ng ginhawa. Mariel. I was hoping you'd call. Gusto kong lumabas, sabi ko, ipinikit ang aking mga mata. Gusto kong mamasyal. Sa labas. Sa totoong mundo. Kahit saan mo gusto. Just tell me where and when. Sa Luneta. Bukas. 4:00 ng hapon. Magkita tayo sa tapat ng monumento ni Rizal. I'll be there, sabi niya, walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, habang nag-aabang ako sa Luneta Park, pakiramdam ko ay isa akong teenager sa kanyang unang date. Simple lang ang suot ko, maong na pantalon at isang puting t-shirt. Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi simple. Dumating siya ng eksakto sa oras. Suot din niya ay maong at isang itim na polo shirt. Walang driver, walang bodyguard. Siya lang. May dala siyang 2 bote ng tubig at isang supot ng fishball mula sa isang street vendor. Para sa'yo, sabi niya, iniaabot ang isang stick ng fishball, nakangiti. Umiti rin ako, isang totoong ngiti. Salamat.
Naglakad kami sa parke, kasama ng ibang mga pamilya, mga magkasintahan, mga batang naghahabulan. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng tawanan at kantahan ay musika sa aking pandinig. Ito ang totoong mundo. Nagkwentuhan kami. Hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa kontrata. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga paborito naming pelikula, sa mga banda na gusto namin, sa mga pangarap namin noong bata pa kami. Nalaman kong gusto niya palang maging isang architect, pero napilitan siyang magnegosyo para sa pamilya. Nalaman niyang pangarap ko palang magkaroon ng isang maliit na karinderya. Habang naglalakad kami, bigla siyang huminto at hinawakan ang aking kamay. Para hindi ka mawala, sabi niya, isang palusot, pero ang init ng kanyang palad ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi ko binawi ang kamay ko. Sa halip, hinigpitan ko ang hawak dito. Nang papalubog na ang araw, umupo kami sa isang bench na nakaharap sa Manila Bay. Ang kulay kahel na langit ay perpekto. Alam mo, kung nalaman ko lang ang pangalan mo noon, bigla niyang sabi, hindi sana tayo umabot sa ganito. Siguro, matagal na kitang niligawan sa tapat ng bahay niyo. Siguro, araw-araw akong nag-aabang sa kanto para lang makita ka. Natawa ako. Talaga lang, ha? Baka naman isnobin mo lang ako. Never, sabi niya, seryoso. Hindi mo alam kung gaano katagal kitang hinanap sa alaala ko. Tumingin ako sa kanya. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay nakakahawa. Ang kilig na nararamdaman ko ay totoo at hindi maikakaila. Sige, subukan natin, sabi ko, sa wakas ay binibigkas ang desisyon ng puso ko. Subukan nating magsimula ulit. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha, isang ngiting nagpaliwanag sa buong paligid. Pero idinugtong ko, pero Felix, natatakot ako. Ang ngiti niya ay lumambot, napalitan ng pag-unawa. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay. Huwag kang matakot, Mariel. Nandito ako. Sabay nating haharapin ang lahat. Iyon ang pangako ko. Ang pangako ng pag-ibig. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, alam kong marami pang pagsubok na darating. Ang sitwasyon namin ay komplikado. Ang nakaraan ay hindi basta-basta mabubura. Pero sa sandaling iyon, habang hawak niya ang aking kamay, pinili kong maniwala sa kanyang pangako. Pinili kong bigyan ang aming kwento ng isang bagong simula. Pinili kong umasa. Ang mga araw na sumunod sa aming pag-uusap sa luneta ay parang mga pahina ng isang bagong aklat na sabay naming isinusulat. Ang bawat petsa namin ay isang bagong kabanata. Dinala niya ako sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, sa mga art gallery sa Makati kung saan tahimik naming tinitingnan ang mga obra, sa mga maliliit na coffee shop sa Maginhawa kung saan kami nagkukwentuhan ng walang katapusan habang umuulan sa labas, at minsan, sumasakay kami ng jeepney papuntang Quiapo para lang kumain ng halo-halo sa ilalim ng tulay. Sa bawat pagkikita, unti-unting natutuklap ang mga pader na itinayo namin sa pagitan ng isa't isa. Nalaman kong sa kabila ng kanyang yaman, simpleng tao lang si Felix. Mahilig siya sa lumang AC. Takot siya sa butiki. At ang paborito niyang ulam ay sinigang na hipon na kasing asim ng kaya mong tiisin. Ako naman, unti-unti kong hinayaang makita niya ang totoong ako. Ang babaeng mahilig kumanta kahit sintonado, na nangangarap magtayo ng sariling karinderya, na kayang ubusin ang isang buong supot ng chicharon habang nanonood ng drama sa TV. Isang Sabado ng hapon, sinundo niya ako. May pupuntahan tayo, sabi lang niya. Saan na naman, tanong ko, nakangiti. Sa totoong mundo ko, sagot niya. Dinala niya ako sa Sampaloc, sa aming eskinita. Bumaba kami sa kanyang mamahaling sasakyan, at lahat ng mga kapitbahay namin ay nakadungaw sa bintana, nagbubulungan. Hiyang-hiya ako, pero si Felix ay kalmado lang. Gusto kong makilala ang pamilya mo, Mariel. Nang maayos, sabi niya. Pagpasok namin sa aming maliit na apartment, nandoon sina tatay at ang mga kapatid ko. Si nanay ay nagpapahinga sa silid. Nang makita ni tatay si Felix, nanlaki ang kanyang mga mata. Sir Felix? Kayo po pala, sabi ni tatay halatang gulat na gulat. Anak, magkakilala kayo. Tumango si Felix at nagmano kay tatay. Mang Berto, kamusta na po kayo? Ako po si Felix, anak ni Ricardo Di Marco. Ang paggalang sa boses ni Felix ay hindi peke. Ang pagkakamay nila ni tatay ay parang pagkikita ng dalawang matandang magkaibigan.
Nagkwentuhan sila tungkol sa mga dati nilang pinagsamahan sa kumpanya, at habang pinapanood ko sila, naramdaman ko ang isang kakaibang kaligayahan. Si Felix, ang lalaking minsan kong kinatakutan, ay nakaupo sa aming mumurahing sofa, nakikipagtawanan sa aking ama. Hinihimas niya ang ulo ng mga kapatid ko. Nababagay siya. O marahil, ginagawa niyang bagay ang kanyang sarili para sa akin. Ang kaligayahang iyon, gayunpaman, ay may kasamang anino. Ang anino ng isang pagsubok na alam kong darating. At hindi ako nagkamali. Isang linggo pagkatapos noon, sinabi ni Felix na gusto niya akong ipakilala sa kanyang ina. Sigurado ka ba dyan? Tanong ko, hindi maitago ang kaba. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makilala ka, sabi niya, hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Ang mansyon ng mga DeMarco ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa naaalala ko. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng yaman. Ang bawat sulok ay parang may matang ng husga. Naabutan namin ang kanyang ina, si Senora Eliana DeMarco, sa kanilang granding sala, umiinom ng tsaa. Isa siyang babaeng elegante, ang buhok ay perpekto ang ayos, at ang mga alahas ay kumikinang. Nang makita niya ako sa tabi ni Felix, ang kanyang mga mata ay nanlamig. Felix, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, ang boses ay matigas. Sino ang babaeng iyan? Ma, si Mariel po, sabi ni Felix, hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Mariel Santos. Ang girlfriend ko. Ang salitang girlfriend ay parang isang bombang sumabog sa silid. Tumawa ang senora, isang tawang walang kagalakan. Girlfriend. Felix, are you out of your mind? Hindi ba't siya ang babaeng kinuha mo para sa ating arrangement? Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ano to? Isang bagong gimmick? How much did he pay you para magpanggap na girlfriend niya? Ma, stop it, mariing sabi ni Felix. Hindi mo siya kilala. Oh, I know her type, git ng senora, tumatayo. Isang hamak na oportunista na nakakita ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin, iha, baling niya sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para layuan ang anak ko? Doblehin ko ang ibinayad niya sa'yo. Triplehin ko pa. Ang bawat salita niya ay isang matulis na punyal. Pakiramdam ko ay gusto kong magpalamon sa lupa. Ang lahat ng takot at insecurity ko ay bumalik. Tama siya. Sino nga ba ako? Isa lang akong hamak na tagasampalok na napadpad sa kanilang mundo ng ginto at kapangyarihan. Wala po akong kailangan sa inyo, sabi ko, pinipilit na maging matatag ang boses ko. Talaga? Kung ganoon, bakit ka nandito? Bakit ka nakakapit sa anak ko na parang isang linta? That's enough, sigaw ni Felix, humarang sa pagitan namin ang kanyang ina. Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Mahal ko si Mariel. At kung hindi mo kayang tanggapin iyon, problema mo na iyon, hindi amin. Natigilan ang senora. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat, at pagkatapos ay ng isang mas malalim na pagkasuklam. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangang ito, Felix, kalimutan mo na may pamilya ka. Kalimutan mo na ang mana mo. You will have nothing. Don't care, sagot ni Felix, hindi nagpapatinag. Kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugang mawawala sa akin ang lahat, then so be it dahil kung wala siya, I have nothing anyway. Hindi ko na kinaya. Binitawan ko ang kamay ni Felix at tumakbo ako palabas ng mansyon na iyon, ang mga luha ay tumatakip sa aking paningin. Narinig ko ang sigaw ni Felix sa aking pangalan, pero hindi ako lumingon. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid pabalik sa kondo. Ang gininto ang hawla. Dito ako nababagay. Sa isang lugar na hindi sa akin, sa isang buhay na hiniram ko lang. Nang gabing iyon, dumating si Felix. Paulit-ulit siyang kumatok, pero hindi ko siya pinagbuksan. Mariel, please, open the door. Mag-usap tayo, pakiusap niya mula sa labas. Umalis ka na, Felix, sabi ko, nakasandal sa pinto, umiiyak. Tama ang nanay mo. Hindi tayo bagay. Mula tayo sa magkaibang mundo. Don't care about our worlds. I want to build a new world with you, sigaw niya. Please, Mariel. Huwag mong hayaang sirain tayo ng ibang tao. Huwag mong hayaang manalo sila.
Hindi ako sumagot. Pagkaraan ng ilang oras, tumahimik na sa labas. Akala ko, sumuko na siya at umalis na. Pero kinabukasan, naroon pa rin siya. Nakaupo sa sahig sa labas ng aking pinto, ang likod ay nakasandal sa pader, natutulog. Ang puso ko ay nadurog. Pinagbuksan ko siya. Agad siyang nagising. Ang kanyang mga mata ay pagod pero puno ng determinasyon. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap, sabi niya. Pumasok ka, sabi ko, sumusuko na. Sa loob, umupo kami ng magkaharap. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking takot, ang lahat ng aking duda. Na baka balang araw pagsisihan niya. Na baka balang araw, hanapin niya ang buhay na tinalikuran niya para sa akin. Makinig lang siya. At nang matapos ako, lumuhod siya sa harapan ko. Ano nang ginagawa mo? Gulat kong tanong. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Simple lang ito, isang manipis na gintong band na may isang maliit na diamante sa gitna. Hindi ito magarbo pero napakaganda. Mariel Santos, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong natatakot ka. Alam kong naguguluhan ka. Alam kong sinasabi ng isip mo na mali ito. Pero gusto kong pakinggan mo ang puso mo. At ang puso ko. At sinasabi ng puso ko na ikaw na. Ikaw na yung matagal ko nang hinihintay. Ikaw yung nagbigay ng kulay sa mundo kong puro itim at puti. Ipinangako ko sa'yo na sabay nating haharapin ang lahat. At ito ang huling hakbang para patunayan yon. Tumingin siya sa aking mga mata. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo masasaktan. Pero maipapangako ko na sa bawat paggising mo, ako ang una mong makikita. Sa bawat pagsubok, ako ang hahawak sa kamay mo. At sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Mariel, will you marry me? Ang mga luha ko ay muling tumulo, pero ngayon, ito ay luha ng kaligayahan na hindi ko mailarawan. Ang lahat ng takot ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pag-ibig at pag-asa. Sa harap ng lalaking handang talikuran ang lahat para sa akin, iisa lang ang posibleng sagot. Yes, bulong ko. Felix. Pakakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Sakto ito. Na parang doon talaga ito itinadhana. At sa isang iglap, ang lahat ng pagsubok, ang lahat ng sakit, ay naging sulit. Hindi kami nagkaroon ng malaking kasal. Isang simple at pribadong civil wedding lang na dinaluhan ng aking pamilya. Nakita ko ang ngiti sa mga labi ni nanay at tatay, isang ngiting puno ng pagtanggap at kaligayahan para sa akin. Iyon lang ang mahalaga. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon, pero sapat na para sa aming dalawa. Isang bahay na kami ang pumili, na kami ang nagdekorasyon. Isang bahay na matatawag naming amin. Isang umaga, ilang buwan pagkatapos ng aming kasal, nagising akong nahihilo. Nagmadali akong pumunta sa banyo. Sinundan ako ni Felix, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Ngumiti ako sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Okay na okay, sabi ko, hinawakan ang aking tiyan. Sa tingin ko, Felix, sa tingin ko, hindi na natin kailangan ng in vitro. Ang pag-unawa ay dahan-dahang lumitaw sa kanyang mukha, na sinundan ng isang ngiting mas maliwanag pa sa araw. Binuhat niya ako at inikot-ikot sa loob ng aming munting tahanan. Ang tagapagmana na minsan niyang hinanap sa isang kontrata ay darating na, hindi dahil sa pera o obligasyon, kundi dahil sa pagmamahalan. Ang aming pamilya, na nagsimula sa isang maling paraan, ay sa wakas ay natagpuan na ang tamang landas. Ang huling hakbang na ginawa namin ay hindi pala ang dulo, kundi ang tunay na simula ng aming kwento. Lumipas ang 5 taon. Ang dating katahimikan sa aming bahay ay napalitan na ng ingay. Isang masayang ingay. Ang tunog ng maliliit na mga paang tumatakbo sa sahig na kahoy, ang halakhak na parang musika, at ang paulit-ulit na tanong na, Mommy, bakit po kulay blue ang Fs? Ang aming panganay, si Ricardo Visi, o Ricky, para sa amin, ay isang maliit na bersyon ni Felix. Mayroon siyang parehong seryosong mga mata, pero ang ngiti niya ay sa akin. At ang aming bunso, si Maria Eliana, o Elia, na 2 taong gulang pa lang, ay ang aking kaluok-alik,
pero nakuha niya ang pagiging mahinahon at mapagmasid ng kanyang ama. Ang bahay namin, na minsan ay tila napakalaki para sa aming dalawa, ay parang tamang-tama na lang ngayon. Puno na ito ng mga drawing na nakadikit sa ref, mga laruang nakakalat sa sala, at mga litratong nakasabit sa bawat pader. Mga litrato ng aming kasal. Mga litrato ng binyag ni Ricky at Elia. Mga litrato ng Pasko kasama ang pamilya ko, kung saan karga-karga ni nanay at tatay ang kanilang mga apo. Ang mga mukha nila ay puno ng ligayang hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ang pangarap kong magkaroon ng maliit na karinderya ay natupad din sa tulong ni Felix. Nagtayo ako ng isang maliit na restaurant malapit sa aming bahay. Kusina ni Mariel ang pangalan nito. Nagsimula ito sa maliit, pero ngayon, isa na ito sa mga paboritong kainan sa aming lugar. Dito ko ibinubuhos ang aking pagmamahal sa pagluluto. At tuwing tanghali, laging nandoon si Felix, kumakain ng kanyang paboritong sinigang, at sinasabi sa lahat ng customer, "Divi wife cooked this. She's the best see." Si Felix naman, tinupad niya ang pangako niya. Iniwan niya ang pagpapatakbo ng malaking korporasyon. Ipinasa niya ito sa mga pinsan niya na mas may interes doon. Sa halip, nagtayo siya ng sarili niyang maliit na architectural firm. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig, ang pagdidisenyo ng mga bahay. Mga bahay na hindi lang maganda, kundi may puso. Ang opisina niya ay nasa isang kwarto lang sa aming bahay, para lagi siyang malapit sa amin. Mas simple ang buhay namin ngayon. Hindi na kami napapalibutan ng sobrang yaman at kapangyarihan. Pero mas mayaman kami sa mga bagay na hindi nabibili ng pera, oras, pagmamahal, at kapayapaan ng isip. Ang relasyon namin sa ina ni Felix, si Senora Eliana, ay nanatiling mailap sa unang 2 taon. Hindi niya kami pinatawad. Para sa kanya, tinalikuran ni Felix ang kanyang kapalaran para sa isang babaeng hindi karapat-dapat. Masakit, pero tinanggap namin. Pero nagbago ang lahat nang ipanganak si Ricky. Noong una, ayaw niya itong makita. Pero alam kong sa likod ng kanyang pagmamatigas, may pusong lola na nananabik. Isang araw, naglakas loob si Felix. Dinala niya si Ricky, na noon ay 1 buwan pa lang, sa mansyon. Kinwento sa akin ni Felix ang nangyari. Nang makita daw ng senora ang apo niya, nakamukhang-kamukha ng yumaong ama ni Felix, bigla itong napaiyak. Niyakap niya ang sanggol ng mahigpit, at sa mga luhang iyon, unti-unting gumuho ang pader ng galit at pride na matagal niyang itinayo. Hindi naging madali. May mga araw pa rin ang tampuhan ng hindi pagkakaunawaan. Pero unti-unti natutunan niyang tanggapin ako. Natutunan niyang makita ako, hindi bilang ang babaeng isumira sa kanyang mga plano, kundi bilang ang babaeng nagpapasaya sa kanyang anak at nagbigay sa kanya ng magagandang apo. Ngayon, tuwing linggo, nasa mansyon kami. Ang dating malamig na bahay ay napupuno na ng buhay. Si Senora Eliana, na dati ayaw madumihan ang damit, ay masaya nang nakikipaglaro ng habulan kina Ricky at Elia sa hardin. Ako naman, tinutulungan ko siya sa kusina, at tinuturuan niya ako ng mga sikretong resipe ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling iyon, hindi kami magbiyenan. Para kaming magkaibigan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nakaupo kami ni Felix sa aming veranda, nakatingin sa mga bituin, umiinom ng kape. "Naaalala mo pa ba?" bigla kong tanong. Tumingin siya sa akin, alam na agad kung ano ang tinutukoy ko. "Ang alin?" "Ang una nating pagkikita sa opisina ko." Tumango ako. Nakakatawa, no? Na ang lahat ng ito, ang pamilyang ito, nagsimula sa isang kontrata. Nagsimula sa 10 milyong piso. Hinawakan niya ang aking kamay at hinalikan ito. Hindi. Hindi doon nagsimula ang lahat, Mariel. Tumingin siya sa aking mga mata, ang pagmamahal doon ay kasing lalim ng karagatan. Nagsimula ang lahat sa isang Christmas party, maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula ito sa isang dalagitang nahihiyang kumuha ng pagkain, na may mga matang mas nagnininging pa sa lahat ng parol doon. Doon pa lang, nagsimula na ang kwento natin. Naligaw lang tayo ng landas, pero sa huli, natagpuan din natin ang daan pauwi. Pauwi sa isa't isa, dugtong ko, napangiti. "Tama," sabi niya. "Dahil ang totoo, hindi ang pera ang nagligtas sa nanay mo, o ang nagtupad ng mga pangarap mo. Yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Yung katatagan mo. At hindi rin naman ang kontrata ang nagbigay sa akin ng anak. Ikaw."
Ikaw ang nagbigay sa akin ng pamilya. Sumandal ako sa kanyang balikat. Ang amoy niya ay pamilyar at nakakapagpakalma, amoy ng kape, ng lumang libro, at ng tahanan. Minsan, iniisip ko, sabi ko, kung may babaguhin ba ako sa nakaraan kung bibigyan ako ng pagkakataon. At ano nang sagot, tanong niya. Umiling ako. Wala. Dahil bawat maling desisyon, bawat sakit, bawat luha lahat ng iyon ang nagdala sa akin dito. Sa'yo. Sa kanila. Sa pangarap na ito na hindi ko alam na posible pala. Tumingin kami sa aming bahay, sa mga bintanang may madilim na ilaw kung saan natutulog ang aming mga anak. Ito ang aming tagumpay. Ang aming pangarap na natupad. Hindi naging perpekto ang aming simula. Marahil, isa ito sa mga pinakabaluktot na paraan para magsimula ang isang pag-ibigan. Dumaan kami sa takot, sa galit, sa pagdududa, at sa mga pagsubok na halos sumira sa amin. Natuto kaming tumanggap ng pagkatalo at ipagdiwang ang mga tagumpay, gaano man kaliit. Natuto kaming magpatawad, hindi lang ang isa't isa, kundi pati na rin ang aming mga sarili. Ang aming kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng dalawang sirang tao na pinagtagpo ng isang desperadong sitwasyon, pero pinili na buuin ang isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na sinubok ng nakaraan, hinamon ng kasalukuyan, pero pinatatag para sa kinabukasan. Ang 10 milyong piso. Matagal na iyong nabayaran at nagastos. Pero ang halaga ng aming pamilya, ng aming pagmamahalan ay hindi na mabibilang. Dahil ang mga pangarap na natutupad dahil sa pag-ibig ay laging walang katumbas na presyo. At sa ilalim ng ningning ng mga bituin, alam naming pareho na ito pa lang ang simula ng aming walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mariel at Felix. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, na tumawa, umiyak, kinilig, at minsan ay nainis kasama ng ating mga bida, maraming salamat. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging posible kung wala ang inyong mga puso at isip na naging tahanan ng kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naging kasama ko rin sina Mariel at Felix. Naramdaman ko ang bigat ng desisyon ni Mariel, ang lamig ng mundo ni Felix, at ang unti-unting pag-usbong ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Ito ay isang paalala na kung minsan, ang pag-ibig ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Minsan, ito ay nag-uugat sa sakit, sa pagkakamali, at sa mga sitwasyong halos sumusuko na tayo. Naway ang kanilang kwento ay mag-iwan sa atin ng isang aral, na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at bumago. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Ito ay ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay, at may mga pangarap na handang matupad kung pipiliin nating maniwala. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong kwento. Ano ang naramdaman ninyo? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ang magiging inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong paglalakbay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat.